Pagbati mula sa Philadelphia Assembly ng Opera. Atin pong unawain ng mga salaysay ng mensahero ng silangan. Ako po si Brother Archie ng Bukod Tanging Kawan ng Bulacan. Nawa ay buksan ng alayam ang pintuan ng inyong diwa na hatid ni Hoichi, mensahero ng silangan. Be blessed. Shalom. Masayang bati, mga Oferians, bago po tayo magpatuloy, magbibigay lang muna kami ng mahalagang announcement para sa lahat ng taga-subaybay, lalo na sa mga baguhan. Ugaliin nyo pong tingnan ang description sa ibaba ng video dahil may ginagawa po kaming bagong viewer's guide kung saan ilalagay namin ang magandang sequence ng panonoorin. Dumadami na ang ating videos, mahihirapan kayo kung hindi susundin ang guide. Mahalagang alam nyo kung saan magsisimula at ano ang kasunod. Tandaan, ang videos ng channel ay magkakarugtong na parang teleserye. Magsingit tayo ng hindi gaanong tensyonadong topic ngayon. Palamig muna. Then, aarangkada ulit tayo. Ang video na ito ay bahagi ng ating Commandment series at bilang sagot na rin sa mga katanungan tungkol sa pag-aasawa at pagpapakasal. Introduction po ito para maunawaan natin ang commandment tungkol sa adultery. Ang pag-aasawa ay karaniwan nating naririnig sa mga Pilipino na tinatawag itong pag-iisang dibdib. Meron namang tinatawag itong paglagay sa tahimik. Tanong lang, kailan ba nagiging mag-asawa ang lalaki at babae? Sa legal perspective, nagiging mag-asawa ang lalaki at babae kapag sila ay nagkapirmahan na sa marriage contract. Hindi pinag-uusapan kung may nangyari na sa kanila o wala pa. Pirma ang pinag-uusapan. Ngayon, iba po ang biblical perspective dahil walang involved na pirmahan kung marriage ang pag-uusapan. Tingnan natin kung ano ang definition ng married couple na matatagpuan sa Genesis chapter 2 verse 24. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall join to his wife, and they shall be one flesh. Ayan po, one flesh. Yan ang consummation ng pagiging mag-asawa, meaning nagkakaroon ng ganap na pagiging mag-asawa ang babae at lalaki kapag sila ay nagsiping na bilang isang laman. Synthesize natin. Sa biblical, kapag wala pang nangyayari sa couple, hindi pa sila matatawag na mag-asawa dahil hindi nangyari ang pagiging isang laman o one flesh. Nangyayari ang pagiging mag-asawa kapag sila ay nag-isang laman na. Yan ang biblical perspective. Ngayon, magtatanong kayo, paano kung may nangyari na pero hindi pa nakasal in the legal sense? Kung may nangyari na, ibig sabihin mag-asawa na kayo sa mata ng Elohim dahil kayo ay nag-isang laman na. Ngunit sa batas ng tao, kayo ay hindi pa mag-asawa dahil hindi pa naman nagkapirmahan. Ganyan ang sitwasyon ni Joseph at Mary.
Hindi pa kinikilala ni Joseph si Mary, kaya maaari niya pa itong iwanan kung malalaman niyang ito ay buntis. Kaya pinaunahan na siya ng anghel at sinabihan siyang ang ipinagbubuntis ni Mary ay hindi bunga ng kataksilan. Yang mga premise na inilatag natin ay kailangang unawain upang maunawaan din ang basihan ng adultery na ipinagbabawal sa Ten Commandments. May isa pang issue na dapat linawin. Ilan ba ang pwedeng maging asawa ng lalaki o isang babae? Pwede bang ang isang lalaki o babae ay may dalawang asawa na pinagsabay? Right and left? Mag-define muna tayo ng terms. Polygamy, ang pagkakaroon ng higit sa isang asawa. Dalawang klase ang polygamy as applied sa babae at lalaki. Yung una ay polygyny, kung saan ang isang lalaki ay nagkakaroon ng higit sa isang asawa ng sabay. Yung isang klase naman ng polygamy ay ang polyandry, kung saan ang isang babae ay mayroong higit sa isang asawa na pinagsabay. Sa Biblia, ang pinayagan ay ang polygyny, ngunit hanggang kay King David lamang. Si King David ay nagkaroon ng maraming asawa sabay-sabay. Matatagpuan yan sa 1 Chronicles chapter 3. Maliban sa asawa, may mga concubines pa si David. Mababasa yan sa 2 Samuel chapter 5. After he left Hebron, David took more concubines and wives in Jerusalem, and more sons and daughters were born to him. Tanong, na-rebuke ba si David dahil sa pagkakaroon niya ng maraming asawa at concubines? Wala po tayong makikita sa Biblia na napagalitan si David dahil sa pagkakaroon niya ng maraming asawa. The only time na na-rebuke si David o napagalitan ay noong pinakialaman niya si Bathsheba na asawa ng sundalong si Uriah. Mababasa nyo ang kwento niyan sa 2 Samuel chapter 11. Bakit siya na-rebuke at naparusahan? Kasi adultery ang ginawa niya. May asawa po kasi si Bathsheba. Ngayon, ang pagkakaroon ni David ng maraming asawa ay pinayagan ng ama dahil walang pag-rebuke na nangyari. Walang disapproval. Ang katotohanan, ang mga asawa ni David ay ibinigay sa kanya ng Elohim. Mababasa 2 Samuel chapter 12 verse 8. I gave your master's house to you, and your master's wives into your arms. I gave you all Israel and Judah, and if all this had been too little, I would have given to you even more. Sinasabi sa verse na yan na ang mga babae na naging asawa ni David ay ang mga asawa ni Saul. Ipinasa ng Elohim kay David, at kung kulang pa daw, dadagdagan pa. Kung ano man ang gusto ninyong ipakahulugan sa pangyayaring yan, nasa inyo na kung sa tingin ninyo ay tagasalo si David nang naiwan ni Saul. Basta malinaw ang nasusulat, ibinigay kay David ang mga asawa ng kanyang master, referring to Saul. OHC, may paglabag na nangyari dahil may nasusulat na utos para sa hari. Deuteronomy chapter 17 verse 17. He must not take many wives, or his heart will be led astray. He must not accumulate large amounts of silver and gold. Maliwanag nga naman, sinasabi na ipinagbawal sa kautusan ang pagkakaroon ng higit sa isang asawa. Ang restriction na yan ay ibinigay para sa isang hari. Pero bakit si King David ay binigyan ng maraming asawa? Lumalabas na binigyan si David ng exemption. Pansinin, namatay si Saul, may mga naiwang asawa. Ano ang mangyayari sa mga babaeng naiwan? Ito ay isang problema na kailangang harapin ng sumunod na hari. Yun ang ginampanan ni David noong nawala na si Saul. Nasa transition period ang kaharian sa panahon ni David. Bilang bahagi ng transition, ang mga naiwang asawa ni Saul ay ipinaasawa sa kanya ng ama upang hindi mapabayaan. Sino tayo para questionin ang desisyon ng ama?
He is the author of the laws, and He can make exemption on a case-to-case basis, depende sa sitwasyon. Wala tayong karapatan na questionin yan. Ngayon, after David, standing ang utos ng Deuteronomy chapter 17:17. He must not take many wives or his heart will be led astray. He must not accumulate large amounts of silver and gold. Ngayon, may culture na allowed pa rin ang polygamy para sa lalaki at itinuturo nilang basihan ang 700 wives ni King Solomon. Pero ang tanong, tama ba ang ginawa ni King Solomon? Hindi ba siya pinarusahan ng Elohim dahil sa gawain na yon? Kinonsinti ba siya? Basahin natin ang excerpts sa 1 Kings chapter 11 verse 1 up to 43. Mahaba po ito, kaya kukunin natin ang salient points verse by verse. Sa verse 11, King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. They were from nations about which Yahweh had told the Israelites, "You must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods." Nevertheless, Solomon held fast to them in love. Nagkaroon si King Solomon ng maraming asawa mula sa iba't ibang lahi. Kasali na ang mga babaeng Canaanites gaya ng Sidonians at Hittites. Tandaan na ang Sidonians ay galing sa panganay na anak ni Canaan. Ang mga Hittites naman ay lahi din ni Canaan. Nagkasala si King Solomon? Yes, dalawa ang kasalanan ni King Solomon. Number 1, nilabag niya ang Deuteronomy 17:17 na dapat isa lang ang asawa ng hari. Number 2, nilabag niya ang pagbabawal ng intermarriage sa Deuteronomy chapter 7 verse 1 hanggang 3. Sa verse 1 ng Deuteronomy, ito ang nasusulat. Verse 1, "When Yahweh your Elohim brings you into the land you are entering to possess and drives out before you many nations, the Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, 7 nations larger and stronger than you." Verse 3, "Do not intermarry with them. Do not give your daughters to their sons or to take their daughters for your sons." Marami pang kasalanang nagawa dyan si King Solomon, kasama na ang idolatry. Paalala, huwag na huwag niyong susubukang aralin ang occult knowledge na ginagamit din ang pangalan ni King Solomon. Tatalakayin natin yan ng hiwalay dahil mapapalayo tayo. Ngayon, sinabi natin, nagalit ang Elohim kay King Solomon. Nasusulat, 1 Kings chapter 11 verse 11 onwards. "So Yahweh said to Solomon, Since this is your attitude and you have not kept my commandment and my decrees, which I commanded you, I will most certainly tear the kingdom away from you and give it to one of your subordinates. Nevertheless, for the sake of David your father, I will not do it during your lifetime. I will tear it out of the hand of your son. Yet I will not tear the whole kingdom from him, but will give him one tribe for the sake of David my servant, and for the sake of Jerusalem, which I have chosen." Maliwanag, hindi kinonsinti ng ama ang maling gawain ni King Solomon. Ulitin namin ang nagawa ni King Solomon. Number 1, nagkaroon siya ng maraming asawa, nilabag ang Deuteronomy 17:17. Number 2, nilabag niya ang pagbabawal ng intermarriage sa Deuteronomy chapter 7 verse 1 hanggang 3. Ngayon, kung pinagbawalan ang mga lalaki kahit ang hari sa pagkakaroon ng maraming asawa, it follows sa mga babae. May karagdagan pang pagbabawal para sa high priest. Ito yung pinakapinunong Levite sa templo. Leviticus chapter 21 verse 13 onwards.
The woman he marries must be a virgin. He must not marry a widow, a divorced woman, or a woman defiled by prostitution, but only a virgin from his own people, so that he will not defile his offspring among his people. I am Yahweh who makes him holy. Ulitin ko, ang high priest lamang na nagsisilbi sa templo ang pinagbawalang mag-asawa ng byuda, diborsyada, at patutot. Ano lang ang pwede sa kanya? Virgin, para hindi defiled ang kanyang magiging anak. Lilinawin natin sa ibang video ang ibig sabihin ng defiled dahil kakailanganin natin dyan ang case ni Eve. Bakit defiled ang anak ng isang babae kung siya ay nagpagalaw na sa ibang lalaki? Ngayon, dahil nasagot na natin ang issues tungkol sa marriage, sagutin natin ang isa pang tanong. Sino ang pumipili ng mapapangasawa at ano ang criteria? May instance na ang mga magulang ang pumipili ng mapapangasawa ng kanilang mga anak. Makikita yan sa panahon ng pag-aasawa ni Isaac na anak ni Abraham. Genesis chapter 24 verse 3. I want you to swear by Yahweh, the Elohim of heaven and the Elohim of earth, that you will not get a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I am living, but will go to my country and my own relatives and get a wife for my son Isaac. Pansinin ang restriction. Specific, sinabi ni Abraham na huwag ang isang Canaanite, meaning bawal ang ibang lahi. Tanong, pwede bang asawahin ang kamag-anak? Leviticus chapter 18 verse 6 to 7. You must never have sexual relations with a close relative, for I am Yahweh. Ayan, maliwanag na bawal ang close relative at mas lalo namang bawal ang kapamilya. Basta may blood relations pa sa'yo, bawal. Kung hindi pwede ang close relatives, lalo na sa loob ng sariling pamilya. That is a lot of common sense. Pero, may pangyayari ba sa Biblia na pinayagan ng Elohim ang pagniniig sa pagitan ng immediate family member? Tunghayan natin ang case ni Lot at ang kanyang dalawang anak na babae sa Genesis chapter 19 verse 31. One day, the older daughter said to the younger, "Our father is old, and there is no man around here to give us children, as is the custom all over the earth. Let's get our father to drink wine and then sleep with him and preserve our family line through our father." Nasusulat, matapos gunawin ang Sodom and Gomorrah, nakipagniig kay Lot ang dalawa niyang anak na babae upang mabuhay ang bloodline ni Lot. Note, nilasing si Lot ng kanyang dalawang daughter, kaya naganap ang pagsisiping na hindi alam ni Lot. Verse 36. So, both of Lot's daughters became pregnant by their father. The older daughter had a son, and she named him Moab. He is the father of the Moabites of today. The younger daughter also had a son, and she named him Ben-Ami. He is the father of the Ammonites of today. Maliwanag, ang Moabites at ang Ammonites ay mula sa dalawang anak na babae ni Lot, at ang ama ng angkan ay si Lot. Tanong, itinuring ba ng amang Elohim na kasalanan ang nangyari? Nagalit ba siya? Kinondina ba at pinarusahan ng Elohim si Lot or ang kanyang mga anak na babae? Critical na pansinin na sa panahong ito, wala pa ang Israel ni Jacob dahil hindi pa isinisilang si Jacob. Ibig sabihin, wala pa ang mga rules tungkol sa pag-aasawa between relatives. Yung nakikita lang nating restriction sa panahong ito ay yung against sa Canaanites. Ngayon, para masagot kung kinundina si Lot at ang kanyang mga anak, mag-pass forward tayo sa panahon na lumabas na ang mga Israelites mula sa Egypt, panahon na ito ni Moses. Pansinin natin ang instruction ng Elohim, Deuteronomy chapter 2 verse 8.
So we went on past our relatives, the descendants of Esau, who live in Seir. We turned from the Araba road, which comes from the Elath and Ezion Geber, and traveled along the desert road of Moab. Napadaan ang Israelites sa lugar ng kanilang mga kamag-anak, yung descendants ni Esau na kapatid ni Jacob. Then pakalampas nila doon, napadaan din sila sa lupain ng mga Moabites. Ito yung descendants mula sa isang daughter ni Lot na naanakan mismo ni Lot. Ituloy natin. Verse 9. Then Yahweh said to me, do not harass the Moabites or provoke them to war, for I will not give you any part of their land. I have given Ar to the descendants of Lot as possession. Maliwanag na legitimate at tinanggap ng Elohim ang mga Moabites bilang lahi ni Lot. Ganon din ang mga Ammonites, tinanggap din ng Elohim at binigyan din ng lupain ayon sa verse 19. Same chapter po. Ibig sabihin, hindi kinundina ng Elohim ang ginawang pakikipagniig ng dalawang daughter ni Lot sa kanilang ama. Wala po tayong makikita sa Biblia na ikinagalit ng ama ang nangyari sa pagitan ni Lot at ng kanyang mga anak na babae. By technicality of the law, hindi kasi maituturing na paglabag ang nangyari dahil wala pa ang kautusan tungkol sa incest sa kanilang kapanahunan. At kung perspective naman ng human genetics ang pag-uusapan, iba po ang nature ng genetic purity ng sinaunang tao kaysa sa kasalukuyan nating panahon. Balikan natin ang selection ng mapapangasawa. Sa panahon ni Abraham, ang magulang ang pumipili ng mapapangasawa ng kanilang mga anak. May mga kultura, ganyan pa rin ang tradisyon hanggang ngayon. Kung natatandaan pa, naging tradisyon din ng sinaunang Pilipino na ang magulang ang mga pumipili ng mapapangasawa ng kanilang mga anak. Sinisiguro nila na hindi ka mag-anak hanggang sa ika-7 degree ang mapapangasawa. Ngayon, pag-usapan natin ang dowry. Sa Genesis chapter 29, lumalabas na si Jacob ay nagbigay ng dowry kay Laban sa pamamagitan ng pagtatrabaho upang mapangasawa ang anak nito. Ang dowry ay pinagkakasunduan ng partido ng lalaki at babae. Pansinin na walang rules na ibinigay ang Biblia ukol sa dowry. Talakayin natin ang pagpapakasal. Kung pagbabasihan ang Biblia at hindi ang libadurang doktrina ng mga relihiyon, may biblical bang basehan ang ginagawang pagkasal ng mga pastor at pari sa loob ng simbahan or church nila? Ang sagot ay wala. Ulitin namin, walang biblical authority ang mga pari at pastor na magsagawa ng pagkasal. Paano namin nasabi? Simple lang. Kahit halughugin nyo ang buong Biblia, wala kahit ni isang pangyayari na nagsagawa ng pagkakasal ang priest sa loob o labas man ng templo. Wala ring kautosang nagbibigay ng authority sa mga pastor or pare na magsagawa ng pagkakasal. Therefore, yung mga nakikita nyong seremonyas na ginagawa sa loob ng simbahan ay traditions of men, mga libadurang doktrina ng mga Pariseyo na kinatigan naman ng batas ng tao. Ngayon, mayroong isang verse na matatagpuan kung saan may nabanggit na marriage contract. Ngunit ang nagkasal ay ang magulang ng babae. Basahin nyo ang Tobit chapter 7 verse 12 hanggang 14. Apocryphal book po ito. Sundan ang naka-highlight mula sa verse 14. Then Rachel summoned his daughter Sarah. When she came out to him, he took her by the hand and gave her to Tobias, saying, Take her to be your wife in accordance with the law and decree written in the book of Moses. Verse 13. Then he called her mother and told her to bring writing material, and he wrote out a copy of a marriage contract to the effect that he gave her to him as wife. Pansinin na ang nilalaman ng contract ay to the effect that he gave her to Tobias as wife.
Hindi nga ito matatawag na contract, kundi simpleng kasulatan bilang patunay na ibinigay niya ang kanyang babaeng anak upang maging asawa ni Tobias. May nababanggit bang pare? Wala. May ministro or pastor ba? Wala. Kailangang pansinin na ang aspetong espiritual sa mga nagaganap na pag-aasawa sa Biblia ay ang basbas ng mga magulang ng ikakasal at hindi ang basbas ng pare, pastor o ninuman. Ang paglisan ng anak mula sa poder ng magulang ay dapat may basbas ng magulang bilang pagtupad sa honor thy father and thy mother ng 10 Commandments. Tungkol naman sa handaan, wala naman pong problema sa wedding feasts o kaya yung mga merrymaking. Kahit sa Bible, gumawa pa ng alak ang Misaya noong kinulang ng alak ang isang kasalan sa Cana. Dahil may legal at social security implications ang kasal, magbibigay kami ng clear-cut statement. Ito yung aming paninindigan. Number 1, hindi namin sinabi na huwag kayong magpakasal. Dapat po kayong magpakasal para hindi illegitimate ang bata sa legal na aspeto. Number 2, kung Bible ang pag-uusapan, walang nakalagay na kailangang pare, pastor, or ministro ang magkakasal at dapat ito ay gaganapin sa simbahan. Wala pong ganong sinasabi ang Biblia. Number 3, basbas ng magulang ang basehan ng solemnity ng kasal at hindi ang basbas ng pari or ministro. Kahit santo papa pa ang magkasal sa inyo, kung walang basbas ng magulang, walang saysay ang kasal na yan sa mata ng Elohim kung may sama ng loob ang magulang. Honor your father and your mother so that you may live long in the land Yahweh your Elohim is giving you. Exodus chapter 20 verse 12. Ngayon, kahit simpleng kasalan ang nangyari, ang mahalaga ay ang basbas ng mga magulang. Tanong, saan kayo pupunta upang maging legal ang inyong pagsasama? Let me quote the Family Code Article 7 Sections 1 to 5. Ang mga authorized na mag-solemnize ng marriage ay number 1, mga huwes sa kanilang mga jurisdiction. Number 2, any priest, rabbi, imam, or minister na authorized ng kanilang sekta. Subalit, ang maaari lamang nilang ikasal ay member nila or at least isa sa ikakasal ay kamember nila. Number 3, captain ng barko or eroplano in the event provided sa Artikulo Mortis. Yan ay kung ang isa ay nasa verge of death. Number 4, military commander during events provided sa Artikulo Mortis. Number 5, any consul general, consul or vice consul in the case provided in Article 10. Ang authority naman ng mga mayor ay matatagpuan sa Local Government Code Section 444. Ngayong natalakay na natin ang tungkol sa marriage, dudugtungan natin itong video tungkol naman sa adultery at divorce. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pangangalunya, paghihiwalay ng mag-asawa at idagdag natin ang muling pag-aasawa ng mga divorced at mga biyodo at biyoda. Abangan nyo yan sa karugtong na video dito pa rin sa Commandments series. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pag-aaral ng mga kautusan ng Aba Yahweh. Para sa mga new subscribers, welcome to the Heritage. At para sa lahat, be blessed. Shalom. Salamat po sa inyong panonood. Kung meron po kayong mga katanungan, paki-click lang po ang link sa ibaba at paki-like and share na rin po. Mapagpalang araw po. Be blessed. Shalom. Yada.